Dominant Protector. Creditor. 6,801-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umiling si Terence. Ang mga walang hiyang tao ay palaging iniuugnay sa mga walang hiyang tao. Ito ang kahulugan ng pagiging birds of a feather. Iniisip ko kung masisisi ka ba ng academy kung manlalaban ka at manakit ng tao pagkatapos mong manakawan. Bulong ni Terence habang tumangala sa langit, ngunit narinig ng lahat ang sinasabi niya. Hindi nakapagsalita sina T-Roy at ang tatlo pa. Hindi nila alam ang sagot sa tanong na ito. Tila walang naganap na pagnanakaw sa Fayang College. Dapat ba siyang subukang maging unang taong hamarang sa kalsada at kay Rob? Sandali lang, ang mga sinabi ni Terence ay hindi tungkol sa kung ano ang mangyayari sa paaralan, kundi tungkol sa paglaban at pananakit sa mga tao. Akala ba niya talaga na makakasakit pa rin siya ng tao sa ilalim ng pagkubkob ng 4 na tao? Napaka-arrogant niya kaya wala siyang batas. Galit na galit si T-Roy ngayon. Kailangan niyang turuan ng leksyon si Terence ngayon kahit anong mangyari. Kailangan niyang ipakita kay Terence ang respetong dapat niyang ipakita sa mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Kung tungkol naman kay Terence, handa na siyang kumilos pagkatapos niyang sabihin iyon. Mukhang mabait na tao ang Dean, at naisip ni Terence na hanggat hindi siya sumosobra, hindi siya mapaparusahan ng labis sa kasong pagpatay. Nabuo na ang 3 vortex ng kamalayang espiritual at maaaring bumalot sa 4 na taong nasa harap nila anumang oras. Kung wala silang anumang panlaban na maaaring magtanggol laban sa mga vortex ng kamalayang espiritual, sapat na ito para magdusa silang 4. Gayunpaman, bago pa man makagawa ng kahit ano si Terence, isa na namang makapangyarihang espiritu ang dumaan. Malinaw na ang pagpasok sa palengke ay hindi nagpapahintulot ng anumang alitan. Kalimutan mo na yan, hindi ako magpapakababa sa antas mo. Little senior sister, tara na. Tingnan natin kung may lakas ng loob silang pigilan tayo. Bamantong hininga si Terence habang pinapawi ang kanyang malay sa whirlpool. Maaari sana niyang turuan ng leksyon si T-Roy, ngunit tila kailangan niya maghanap ng isa pang pagkakataon, umiwas ka. Kung may lakas ng loob ka, subukan mo. Kung wala, huwag mong harangan ang daan. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Natalie at dumaan sa pagitan nilang 4. Ang lalaking may puting mukha at balbas ay itinulak ni Terence sa gilid. Nakakatakot ang dilim ng mukha ni T-Roy, pero hindi talaga siya gumalaw. Hindi itinago ni Terence ang malakas na pakiramdam ng espiritu na nararamdaman niya, kaya naramdaman nilang lahat iyon. Ang ganitong uri ng tahimik na babala ang pinaka-nakakatakot. Kung maglalakas loob kang baliwalain ito, maaaring maturuan ka ng aral sa susunod na segundo. Mali ang napili niyang lugar. Dapat pala ay mas malayo pa ang nilakad niya. Pinagsisisihan ni T-Roy ang desisyon niyang harangan si Terence sa pasukan, kailangan na niyang maging mas maingat sa susunod. Young Master Wang, hahayaan na lang natin siyang umalis ng ganoon na lang. Hindi ba't napakadali lang naman yan para sa batang ito? Ang lalaking may maputlang mukha at walang balbas ay nagngangalang Jet Lane. Siya ang pinagkakatiwalaang tagasunod ni T-Roy noong siya ay nasa intermediate class. Ang dalawa pa ay may mas malala pang relasyon sa kanya. Swerte niya, mag-isip tayo ng ibang paraan. Matagal na ikinumpas ni T-Roy ang kanyang kamay nang may inis at sinabihan ang dalawa na mauna nang bumalik. Nanatili si Jet Lane upang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay T-Roy. Young Master Wang, hindi ba't yung dalawang batang yun mula sa bagong klase na na-promote sa intermediate class? Bakit hindi ka nalang umalis at hayaan ang mga kapatid natin mula sa intermediate class na maghanap ng gulo sa kanila? Iniisip ni Jet Lane na si T-Roy ang naging taga-subaybay ng klase sa intermediate class dati, at ngayong nasa advanced class na siya, naroon pa rin ang impluwensya niya. Kung handa siyang harapin ng mga senior sa intermediate class, hindi magsasaya sina Terence at ang iba pa. Wala kaming masyadong interaksyon sa mga ordinaryong estudyante. Ano kayang problema ang aidudulot nila sa batang yan? Matagal na kumunat ang noo ni T-Roy at pinag-isipan ito. Pakiramdam niya ay hindi masyadong maaasahan ang mungkahing ito, paano kung ganito, tulungan mo akong magpa-appointment sa bagong class monitor ng intermediate class. Siya lang ang may pagkakataong palihim na pahirapan ang batang iyon. Anyway, sino naman ang class monitor ngayon? Ito. Hindi ako sigurado. May misyon ako sa labas at kakabalik ko lang.
Tumawa ng marahan si Jetlane at mabilis na tinapik ang kanyang dibdib. Young Master Wang, huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako sa paligid at yayayain ko siyang lumabas agad. Sige, hihintayin kita sa bahay ng mga drunken god sa plaza ng lungsod. Ngayon, ilibre kita ng masarap na pagkain. Tumawa si Tiroy habang tinatapik ang balikat ni Jetlane. Diretsahan siyang nagsalita, nabalitaan kong nagsimula ng ibenta ang bagong timplang alak ng nakalalasing na tirahan ng Diyos. Swerte mo, bata. Young Master Wang, ang galing mo talaga. Natutuwa ako kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa alak na may espiritu sa tahanan ng mga lasing na Diyos. Sandali lang, babalik ako kasama ang mga tauhan ko. Naglabas ng laway si Jetlane at pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay tumalikod siya at mabilis na tumakbo. Pagkatapos bumalik sa Earth Spirit Peak, mabilis na nalaman ni Jetlane mula sa kanyang mga kakilala kung sino ang bagong class monitor. Si Devin pala iyon, na nakakuha ng pwesto sa intermediate class noong nakaraang taon ngunit piniling manatili sa bagong klase ng mga estudyante. Paano naging taga-subaybay ng klase ang taong iyon sa intermediate class? Talaga bang napakasarap manatili sa klase ng mga bagong estudyante? Agad na pinagdudahan ni Jetlane ang kanyang buhay. Noong una, minamaliit niya ang pinili ni Devin. Hindi niya ito pinagtawanan kahit kailan ang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na si Devin, na napaka-opportunista, ay kayang talunin si Liam sa isang direktang labanan. Hindi sapat na sabihing makapangyarihan si Devin. Dapat sana'y dinurog niya ng harapan si Liam at hindi na binigyan ng pagkakataon. Sa kabilang banda, ang lakas ni Jetlane ay kapantay lamang ng kay Liam. Sa katunayan, medyo mas mahina pa siya kay Liam. Sa madaling salita, hindi niya kayang tiisin kahit isang suntok mula kay Devin. Kaya naman, nang matagpuan ni Jetlane ang tirahan ni Devin sa kuweba, nanatili siyang may sapat na respeto. Para siyang hihingi ng bagbog kung maglalakas loob siyang maging mayabang kapag nakaharap sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Sayang at hindi niya nalaman na si Devin din pala ang nadurog noong freshman advancement assessment. At ang taong dumurog kay Devin ang gusto nilang kaharipin, si Terrence. Class Monitor Devin, ako si Jetlane mula sa intermediate class. Nandito ako ngayon para bumati. Ingatan mo sana ako sa hinaharap. Nang makita niyang lumabas si Devin, agad nang ngumiti si Jetlane at seryosong binati ito. Agad na natuwa si Devin. Si Jetlane ang unang senior student mula sa intermediate class na bumati sa kanya. Lubos nitong nasiyahan ang kanyang pagiging hambog bilang isang class monitor. Sandali niyang hinangaan si Jetlane. Ako nga pala si kapatid na Jetlane. Isang karangalan ang makilala ka. Tuloy po kayo at maupo. Lumingon si Devin para ipakita ang daan. Dahil bumisita ang kabilang panig, syempre, kinailangan niya silang papasukin para aliwin siya at ipakita ang ugali ng kanyang class monitor. Hindi ako papasok. Ngayon, bukod sa pagbati sa bagong class monitor ng ating intermediate class, ang pinakamahalaga ay imbitahan siya sa Drunken God residence sa palengke para kumain. Hindi na naglakas loob si Jetlane na mag-aksaya pa ng oras. Naghihintay pa rin sa kanila si Tiroy sa tirahan ng mga lasing na Diyos. Kaya, diretso na siya sa punto at sinabi ang kanyang mga intensyon. Paano ko matatanggap yan? Dapat ako ang mag-retreat ng pagkain para sa lahat. Lalong sumikat ang ngiti ni Devin. Naisip niya na isa itong welcome party na inayos ng mga senior students ng intermediate class, kaya medyo nagtimpi siya sa kanyang pagmamalaki. Squad leader Yang, hindi mo naintindihan. Ang host ngayon ay ang dating class leader ng intermediate class, ang hinalinhan mo, ang senior brother na si Tiroy, na ngayon ay nakapasok na sa advanced class. Nabalitaan niya ang kabayanihan ng squad leader na si Yang at gusto niyang makipagkaibigan sa iyo. Gusto rin niyang sabihin sa iyo ang ilang bagay tungkol sa intermediate class para maakay mo ang intermediate class sa mas mataas na antas sa lalong madaling panahon. 6,802. Hindi man lang kumurap si Jetlane nang magsinungaling siya. Ngayon niya lang nalaman na si Devin ang class monitor, at lalong wala siyang kaalam-alam kay Tiroy. Pero nakakapagsalita pa rin ng natural at maayos si Tiroy. Isa rin siyang talento. Kaya pala si senior brother Tiroy. Narinig ko na siya dati. Sinasabing isa siyang henyo. Casual na sabi ni Devin, pero parang medyo pabaya. Sino ba sa mga makakakapasok sa intermediate class ang hindi kilala bilang isang henyo?
Kung tungkol naman kay T-Roy, isang henyo na kakapasok lang sa intermediate class, wala talagang pakialam sa kanya si Devon. Sa kasalukuyan niyang lakas, kahit sinong tinatawag na henyo na hindi pa nakapasok sa yugto ng mundo ay basura. Maliban kay Terrence. Squad leader Yang, may oras ka ba para sumama sa nakababatang kapatid na ito? Nabalitaan ko na ang bagong alak ng nakalalasing na tirahan ng Diyos ay lubhang kapaki-pakinabang sa espiritual na pandama, at ang lasa ay napakasarap. Bihira lang may mag-treat sa akin, kaya dapat akong malasing. Magalang siyang inanyayahan ni Jet Lane. Nadama ni Devon na hindi niya maaaring tanggihan ang mabubuting intensyon ng iba. Kahit wala siyang pakialam sa T-Roy na iyon, makabubuti sana kung mapalawak niya ang kanyang network. Marahil ay makakatulong ito sa pagpasok niya sa advanced class sa hinaharap. Sa huli, si Devon ay isa pa ring taong may mas matinding paghahangad ng kapangyarihan. Kaya naman, sandali lamang siyang nag-isip bago agad na tumango at pumayag na pumunta sa tahanan ng mga lasing na Diyos kasama si Jet Lane. Sa isang pribadong silid ng tahanan ng nakalalasing na Diyos, umorder na si T-Roy ng isang mesa na puno ng mga pinggan at 2 garapon ng nakalalasing na timpla ng Diyos. Nang makita niyang pumasok si Jet Lane, nag-isip siya sandali bago tumayo upang salubungin ito. Tutal, kailangan niya ng tutulong sa kanya sa isang bagay, kaya kinailangan niya itong bigyan ng kahit kaunting mukha. Bukod dito, maaari rin itong magpakita ng kanyang pagkakaibigan. Gayunpaman, bahagyang nagulat si T-Roy nang makita niya si Devon. Kakaiba ang mukha nito. Sa isip niya, malamang napipiliin ang bagong class monitor mula sa mga senior students. Hindi ba't ganoon nga? Young Master Wang, mapalad ako na naimbitahan ko rito ang squad leader na si Devon. Sayang at hindi ako nakapasok sa klase ngayon. Kung hindi, baka nasaksihan ko sana ang madaling pagkatalo ni squad leader Yang kay Liam na parang isang Diyos na bumababa mula sa langit. Sayang. Tila nagbubuntong hininga si Jet Lane, ngunit sa katunayan, mahinahon niyang ipinaliwanag ang sitwasyon ni Devon. Ngayon lang, nagyabang si Jet Lane na alam ni T-Roy na si Devon ang class monitor, kaya inimbitahan niya ito. Kung magkukunwari si T-Roy na hindi niya kilala si Devon, mabubunyag ang kanyang mayabang. Maganda ang koordinasyon ni T-Roy at Jet Lane, kaya natural lang na naintindihan nila ang nangyayari. Agad silang nagpakita ng masayang ekspresyon at sinabing, Devon, ang galing mo talaga. Magaling na master na si Liam sa intermediate class, pero madali mo siyang matatalo. Mukhang malapit ka nang makapasok sa advanced class. Senior Brother Wang, napakabait mo. Wala akong maikukumpara sa iyo, Senior Brother Wang. Napakatalino mo at nakapasok ka na sa advanced class. Ikaw ang huwaran ko. Kampante si Devon sa kanyang puso, kaya hindi siya naging maramaw sa kanyang mga salita ng papuri. Sino ba ang hindi marunong magsabi ng magagandang salita? Bilang resulta, ang unang pagkikita sa pagitan ng dalateroy gisubaybay ng intermediate class ay natapos sa isang masayang kapaligiran. Pagkatapos nilang tatlo makaupo, sinasadya ni Jet Lane na magtimpla ng tsaa at alak para kina T-Roy at Devon. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit marami siyang ginawa. Hindi nakakapagtaka na gustong isama siya ni T-Roy. Senior Brother Wang, hindi ka pumunta rito ngayon para imbitahan ako sa isang kainan, di ba? Siguradong napakamahal ng mga masasarap na pagkain at alak. Pagkatapos ng 3 baso ng alak, si Devon ang unang nagsalita. Hindi siya makapaniwala na ililibre siya ni T-Roy ng inumin ng walang dahilan. Ang mga putahe ng lasing na God Tavern ay pawang mayaman sa espiritual na enerhiya. Hindi lamang sila napakasarap, kundi mabilis din silang mababago sa tunay na enerhiya pagkatapos kainin. Katumbas ito ng pagtangkilik sa masarap na pagkain habang sumasailalim sa ibang uri ng cultivation. Kung tungkol naman sa Drunken God Brew, mas nakakamangha pa ito. Isa itong dekalidad na alak na kayang magpalakas ng espiritual na pandama ng isang tao at napakamahal nito. Bagamat bahagya lamang ang epekto nito at hindi maihahambing sa spirit tempering pill, napakasarap ng lasa nito. Kaya nitong magdulot ng walang hanggang kagalakan sa mga taong medyo lasing, na mahigit 100 beses na mas masarap kaysa sa spirit tempering pill. Kaya naman, lahat ng gastusin sa lasing na God Tavern ay binayaran din gamit ang mga spirit crystal ayon sa mga patakaran sa palengke. Hindi maliit na halaga ang pagkain ito, at tiyak na may kahilingan si T-Roy na gumastos ng ganito kalaki. Pakiramdam ni Devon ay hindi siya makakakain ng panatag hanggat hindi niya nauunawaan ang pakay ni T-Roy.
Matalino talaga si Junior Brother Yang. Hindi naman talaga malaking bagay yun, simpleng bagay lang yun para sa'yo. Tumawa si Tiroy at ibinaba ang baso sa kanyang kamay. Casual niyang sinabi kay Devin, may isang bulag sa intermediate class na nakasakit sa akin, pero sumali na ako sa advanced class, kaya hindi ko siya maginhawang harapin. Kaya, gusto kong humingi ng pabor kay Junior Brother Yang. Gusto kong mas madalas mo siyang targetin para hindi siya magkaroon ng mapayapang oras sa intermediate class. Maliit na bagay lang talaga yan. Senior Brother Wang, masyado kang magalang. Pwede mo naman sanang hilingin sa isang tao na pag-usapan ang ganito kaliit na bagay. Espesyal mo pa nga akong inimbitahan na uminom at kumain. Nakakahiya naman. Gamaan ang loob ni Devin nang marinig ito at tumawa habang nagsasabi ng ilang magagalang na salita. Gayunpaman, alam na alam niya na kung talagang may pinaponte si Tiroy para hilingin sa kanya na makipag-ayos sa isang tao, tiyak na papansinin niya si Tiroy. Para sa masarap na pagkain, pumayag si Devin na tumulong. Kung sino man ang kanilang makakaharap, wala siyang pakialam. Sa palagay ni Devin, malamang na ang mga senior students ng intermediate class ang kinakaharap ni Tiroy. Dahil nagbitiw na siya bilang class monitor, masyadong malayo si Tiroy para harapin sila, kaya humingi ng tulong si Devin. Hahaha, prangka talagang tao si Junior Brother Yang. Halika, alok ka ng toast nitong senior brother, inom tayo. Labis na nasiyahan si Tiroy sa saloobin ni Devin. Nadaman niya na maaari niyang kunin si Devin bilang kanyang tauhan sa hinaharap. Sa hinaharap, kapag pumasok siya sa mas mataas na uri, maaari siyang bumuo ng isang puwersa. Mahusay ang paggamit ni Jet Lane nito, ngunit sayang naman at mahihirapan siyang makapasok sa advanced class. Iba naman si Devin. Bilang class monitor ng intermediate class, natural lang na may bentaha siyang makapasok sa advanced class. Masyadong magalang si Kuya Wang. Ako dapat ang mag-toast sa'yo. Tara, inom muna tayo. Itinaas ni Devin ang kanyang baso at nilagok ito gamit ang Terowise. Itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang Drunken God Brew sa isang lagok. Bigla, naramdaman niyang lumulutang siya sa hangin. Natapos ang kainan sa isang palakaibigan at maayos na kapaligiran. Nang paalis na sila, sa wakas ay naalala ni Devin na hindi pa pala niya na itatanong kung sino ang makakaharap niya. Senior Brother Wang, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sinong bulag ang nagkasala sa iyo. Babalik ang junior brother na ito at haharap sa kanya. Tiyak na hindi ko siya hahayaang magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Kasalukuyang nasa estado ng pagkalasing si Devin. Maganda ang kanyang kalooban at lubos niyang hinahangaan si Tiroy. Napagpasyahan niyang gagawin niya ang bagay na ito ng maganda at mapapasaya si Tiroy. Naku, dapat pala isa ring estudyanteng na-promote mula sa bagong klase patungo sa intermediate class ang batang yun. Sa palagay ko kilala mo siya. Walang pakialam na sabi ni Tiroy. Biglang nanginig si Devin. Isang estudyante mula sa freshman class. Hindi ba siya isang senior student? Isa kang freshman na kara-rating lang para mag-report ngayon. Paano mo nasaktan ang class monitor na nakaalis na sa intermediate class? Habang iniisip ang 7 bagong estudyante, biglang napagtanto ni Devin na hindi niya kayang saktan ang sinuman sa kanila. Hindi pa kasama si Terrence, ni hindi man lang niya tinangkang hawakan si Ruyan ngayong kakampi na ito ni Terrence. 6,803. Si Paeng din ang may kontrol sa mga pangunahing gayuma na magpapahusay sa lakas ni Devin sa hinaharap. Mas nararapat para sa kanya na sambahin si Paeng, kaya paano niya ito magagawang saktan? Si Humphrey lang ang tila kayang apihin. Gayunpaman, tila hindi simple ang pinagmula ni Humphrey. Mayroon pa nga siyang tagasunod na nasa antas ng mundo. Ayaw talaga ni Devin na pukawin siya. Nakakailang talaga ito. Sulit ba na ibenta ang sarili para sa isang pagkain? Aba, ito ay isang tanong na kailangang pag-isipan. Kung si Humphrey talaga iyon, hahanap na lang siya ng mga pagkakamali para harapin si Tiroy. Napuno ng mga iniisip si Devin. Pakiramdam niya ay napakataas ng posibilidad na si Humphrey ang salarin. Tutal, napaka-arrogant naman ng batang iyon. Hindi nakakagulat na nasaktan niya si Tiroy. Hindi nakita ni Tiroy ang pagbabago sa ekspresyon ni Devin at nagpatuloy sa pagsasalita, narinig ko ang magandang babae sa tabi niya na tinatawag siyang Terrence. Pagkasabi niya nito, namutla ang mukha ni Devin. Kanina lang ay lumulutang siya sa mga ulap pero ngayon ay nahulog na siya mula sa langit patungo sa lupa. P*K.
Niloko mo ako. Ang couple na yan na si Terence. Excited na akong magtago, tapos gusto mo akong harapin siya. Hindi ako umiinom, nagsasalin lang ako ng alak sa utak ko. Kaya ako pumayag sa katangahan mong hiling. Kuya Wang, medyo mahirap ito. Madaling makipag-usap sa ibang tao, pero Terence. Ngumiti si Devin, iniisip na hindi niya matatalo si Terence ngayon. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang ang mamatay. Sa totoo lang, mukhang malakas si T-Roy, ilang antas ang taas kaysa kina Devin at Terence, pero sa totoong laban, pakiramdam ni Devin ay kaya niyang talunin silang dalawa gamit ang isang kamay. Kung si Terence yun, malamang ay kaya niyang talunin ang dalawa sa kanila nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay, tama ba? Kaibigan mo ba yang Terence na yan? Bahagyang nagulat si T-Roy. Bakit hindi niya naisip ang posibilidad na ito ng mas maaga? Tutal, lahat sila ay galing sa bagong klase ng mga estudyante, kaya hindi nakakaiba para sa kanila na maging magkaibigan. Hindi talaga kami magkaibigan, at hindi kami masyadong magkasundo. Pero ayoko munang kalabanan ang taong ito sa ngayon, kaya hindi ako maaaring pumayag dito. Sa wakas ay naintindihan na ni Devin, kaya diretso niyang tinanggihan si T-Roy, tungkol naman sa pagkain ng pagkain at alak ng nakatatandang kapatid na si Wang ngayon. Iluluwa ko ito at ibabalik sa iyo, ha? Nandidiri si T-Roy. Gusto mo bang kainin kita? Muntik nang masabi ni T-Roy ang salitang scram, ngunit nahirapan siyang pigilan ito. Pagkatapos, pinakalma niya ang kanyang emosyon. Junior brother Yang, kung ayaw mo nito, syempre hindi kita pipilitin. Tungkol naman sa pagkain at alak, maliit na bagay lang yan. Hindi ba pwedeng sabay na lang tayo kumain? Naisip ni T-Roy, kung wala kang halaga, balang araw ay gagawin kitang katulad ni Terence. Sabi mo rin hindi maganda ang relasyon ninyo ni Terence. Kung ganoon nga, pareho tayo ng layunin, hindi ba? Nagpasya si Devin na kahit ano pa ang sabihin ni T-Roy, hindi niya tatalikuran si Terence sa ganitong pagkakataon, kahit pa may pagkamatapang si T-Roy. Paano kung ganito, wala kang kailangang gawin kay Terence, bantayan mo lang siya para sa akin. Magkapatid tayo, hindi ito dapat maging problema, di ba? Nagpasya si T-Roy na piliin ang pangalawang pinakamahusay na opsyon, gusto niyang malaman ang kinaroroonan ni Terence sa pamamagitan ni Devin. Si Devin ang may kalamangan bilang pinuno ng klase, dahil marami siyang magagawa. Bantayan mo lang si Terence. Hindi naman ito mahirap, pero ano ang gagawin mo, nakatatandang kapatid na Wang? Nag-isip sandali si Devin at nadama na makikinabang lamang siya rito. Kung talagang mapapatay ni T-Roy si Terence, makikinabang siya rito. Paano kung ganito, sabihan mo ako kapag umalis na si Terence sa paaralan, aambusyan ko siya sa labas. Walang itinago si T-Roy kay Devin. Sa kanyang palagay, si Devin ay nasa kanyang barko na, at mas madali siyang makontrol kung mas marami siyang malalaman. Walang problema. Babantayan ko ang kinaroroonan ni Terence, at ipapaalam ko sa iyo pagkalabas niya ng paaralan. Mabilis na tumango si Devin, ngunit pakiramdam niya ay pagkain lamang ang ihahain ni T-Roy kay Terence. Dapat ba niyang ipaalala ito kay T-Roy? Kalimutan mo na, hindi nga ako malapit kay T-Roy, kaya bakit pa ako kailangang mag-alala ng ganito? Marahil ay mayroon pa ring ibang mga trahedyang kayang gawin si T-Roy na hindi pa niya naipapakita. Pinag-isipan ito ni Devin at itinapon ang kaisipang iyon. Nagpatuloy siya, pero kakabalik lang ni Terence sa paaralan, at sa palagay ko ay hindi pa siya aalis agad. Kung gusto mong maghintay hanggang sa makalabas siya ng paaralan para tambangan siya, matatagalan pa iyon. Ganito. Ano ang dapat kong gawin? Ayokong maghintay ng matagal. Matagal na napakamot si T-Roy sa kanyang noo at agad na nagkaroon ng ideya, kung hindi siya aalis sa academy, tulungan mo akong bantayan siya at tingnan kung kailan siya makakapasok sa cultivation room. Ang pinakamahalagang bagay sa Earth Spirit Peak ay, syempre, ang malaking silid cultivation para sa espiritual na pandama sa tiyan ng bundok. Sa katunayan, mas angkop na tawagin itong isang cultivation field kaysa sa isang cultivation room. Basta't papasok si Terence, susunod si T-Roy. Walang mga master mula sa paaralan na nagbabantay sa lugar, at kung may mangyari man, maaari na lang nila itong ituring na problema sa cultivation. Simple lang ito. Hintayin ninyo ang balita ko. Agad na sumang-ayon si Devin.
Bagamat napakalawak ng silid cultivation sa tiyan ng tuktok ng espiritu ng daigdig, 10 tao lamang ang maaaring pumasok ng sabay-sabay at manatili sa loob upang magkultiba. Kapag lumabas na ang lahat ay saka lamang nila papalitan ang mga taong papasok. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung nais ng isang tao na pumasok sa silid ng paglilinang upang maglinang, kailangan nilang magparehistro ng appointment sa taga-subaybay ng klase, at ang taga-subaybay ng klase ang gagawa ng mga pagsasaayos. Ang mga class monitor ay tumutukoy sa mga class monitor para sa intermediate at advanced. Dahil parehong may karapatang sumali ang parehong klase, medyo masikip ang kanilang mga schedule. Plano sana ni Tiroy na mag-apply para sa training room pagbalik niya, pero maghihintay muna siya hanggang sa makapasok si Terence. Malaki ang pinaghirapan niya para harapin si Terence. Pumayag ang dalawa, hinihintay na lang nila si Terence na mag-apply para sa practicing room. Nakabalik na si Terence sa kanyang kuweba. Kung tungkol naman kay Tiroy, wala siyang pakialam dito. Isa lamang itong hanggal, at kung hindi lang dahil sa mga taong nanunood, malamang ay inasikaso na niya ito. Ayos lang sana kung hindi nila guluhin si Terence sa hinaharap, pero kung guluhin man nila, kailangan nila silang turuan ng leksyon. Terence, ang laki naman ng kuweba na ito. Hindi ba't sayang naman yan? Pwede naman itong hatiin ng buo sa 5 o 6 na lugar. Hindi bumalik si Natalie sa sarili niyang kuweba, sa halip ay sinundan niya si Terence, tama, Terence, Lil, kapatid. Marahil ay para masiguro na ang bawat kuweba ay may sapat na supply ng espiritual na chi. Kung hahatiin natin ang napakaraming tirahan, ang espiritual na chi ay tiyak na mababawasan. Sa anumang kaso, hindi gaanong maraming estudyante ang nasa intermediate class. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, casual na sumagot sa kanya. Kontento na siya sa kuweba. Kahit nasa gitna sila ng bundok, hindi madilim. May isang porma sayon para mangalap ng liwanag, at mayroong kasaganaan ng espiritual na chi. Mayroon ding maraming lugar na magagamit. Mapa-alchemy man o martial arts, may mga espesyal na lugar para sa kanila. 6,804. Mayroon pang ang silid-aralan sa loob ng kuweba, at ang 2 stand ng libro ay puno ng iba't ibang uri ng libro. Walang gaanong tungkol sa pagsasanay, ngunit maraming talaan tungkol sa mga isla ng Sky Class at mga dagat ng Mystic Class, at medyo interesado si Terence sa mga ito. Totoo iyan. Kung mas marami lang sana ang nasa intermediate class, baka wala tayong ganito kalaking kuweba na matitirhan. Nakangiting sabi ni Natalie, at saka naisip ang isang tanong, Terence Lil, bro, ikaw ang una sa pagsusulit, kaya dapat ikaw ang bigyan ng pinakamahusay na kuweba. Titingnan ko kung mas malala pa ang akin kaysa sa iyo. Kung naiisip mo, sabihin mo, at gawin mo. Ganito naman talaga si Natalie, hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ni Terence bago niya ito hinaila patayo at tumakbo. Pagkaalis sa kuweba ni Terence, mabilis silang nakarating sa kuweba ni Natalie. Hindi kalayuan ang mga pinto ng dalawa, ngunit magkaiba ang direksyon ng bundok, kaya medyo malayo ang kanilang tirahan. Pumasok si Jinmo nang papasok na sana sila, at nagpa siya ang dalawa na maghintay sa labas. Guru. Tita Zhang. Buong pagmamahal silang nagbatian. Ngumiti si Jinmo at tumango, kumusta ang unang araw mo sa klase sa intermediate? Guru, hindi po tayo masyadong nakapag-usap sa klase ngayon. Pinili lang po namin ang class monitor para sa intermediate class, at saka po ipinakilala sa amin ni Instructor Shu ang sitwasyon ng intermediate class. Lumapit si Natalie at hinawakan ang braso ni Jinmo, habang nakangiting inaakay siya papasok. Pagkatapos noon, pumunta kami ni Terence sa palengke. Naglakad-lakad kami sandali at nagbenta ng dalateroy bleta. Pagdating sa pagbebenta ng mga table tasks, agad na naging masigla si Natalie. Hindi basta-basta sinasabi ang pagbebenta ng mga table tasks. Kailangan niyang makipag-usap ng maayos sa kanyang amo tungkol dito. Nakinig si Jinmo nang may mabait na ekspresyon at pumasok sa tirahan ng kuweba ni Natalie pagkatapos ng ilang salita. Agad na nalipat ang atensyon ng batang babae, at tumakbo ito habang naghihiyawan, nagkukwentuhan kung paano magdekorasyon at mag-transform. Pang-apat na pwesto iyon, pero hindi gaanong naiiba ang laki kay Terence, hindi naman mahalaga ang lokasyon dahil nasa gitna ito ng bundok.
Kung mayroon talagang pagkakaiba, iyon ay dahil ang espiritual na chi dito ay hindi gaanong siksik, ngunit kaunti lamang ang pagkakaiba, at tanging si Terence lamang, na nabinyagan ng espiritual na chi sa espasyo ng Jade, ang nakakaramdam nito. Malamang ay hindi ito nararamdaman ni Natalie. Terence, huwag ka munang gumawa ng kahit anong misyon. Manatili ka sa paaralan at makasama si Natalie. Hindi siya naging masaya sa loob ng isang araw nitong nakalipas na 6 na buwan. Bumulong si Jinmo kay Terence habang wala si Natalie, dapat sinabi ko sa'yo kahapon, pero hindi ko gustong sabihin yan sa harap ni Natalie. Alam mo na dapat ang gagawin. Opo, huwag po kayong mag-alala, Tita Zhang. Naiintindihan ko po. Agad na sumang-ayon si Terence, payo ito ng isang matanda, syempre pakikinggan niya ito. Mabuti naman at naiintindihan mo. Sa totoo lang, hindi ako pumunta rito ngayon para sabihin ito sa iyo. May isa pa akong balitang sasabihin sa iyo. Dapat ay handa ka na. Pababa ng pababa ang boses ni Jinmo. Kahit wala si Natalie sa tabi nila, halatang ayaw niyang malaman nito. Tia Zhang, magsalita ka naman. Nakikinig ako. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence, hindi maaaring maging ganoon kaseryoso si Jinmo. Iniutos na ng prinsipal na selyohan ang pagbabalik mo sa akademya, ngunit lumabas pa rin ito. Bagamat hindi kalakihan ang saklaw, nagkataong may isang taong gustong hanapin ka at tanungin ka tungkol sa mga detalye ng pagpapatakbo ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Tumigil si Jinmo at tumingin kay Terence na may kakaibang ekspresyon. Hindi naintindihan ni Terence ang sinasabi niya, ngunit nagpatuloy siya pagkaraan ng ilang sandali, huwag kang magkamali ng intindi. Hindi dumating ang lalaking iyon para sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Pumunta siya para parusahan ang kanyang apo para sa isang taong pumasok. Siya ang prinsipal ng isa sa mga akademya. Hindi madaling harapin ang bagay na ito, ngunit pansamantala siyang pinigilan ng prinsipal. Naalala ni Terence ang sinabi ni Aaron na katulad nito, tutulungan niya si Terence na harangan ang mga epekto ng paggamit ng apoy. Tila nagsisimula ng tuparin ng Dean ang kanyang pangako. Nakikita ko. Hindi nakabalik ang apo ng Dean, kaya gusto niya akong hanapin para sa impormasyon. O akala niya lang pinatay ko ang apo niya, di ba? Naintindihan ni Terence, hindi naman ito malaking bagay, pero hindi rin naman maliit. Kung hindi niya ito hahawakan ng maayos, magiging malaking problema ito. Pero hindi sigurado si Terence kung siya ang pumatay sa apo ng Dean. Tutal, nakapatay naman siya ng ilang tao sa operasyon, at lahat ay nakasuot ng maskara. Sino ang nakakaalam kung sino ang namatay? Siyempre, hindi aaminin ni Terence iyon, hindi niya alam kung sino ang namatay, at hindi niya masisisi ang lahat ng hindi nakaligtas. Mabuti naman at naiintindihan mo. Kung hindi mo talaga kaya, tatawagan ka para sumagot sa mga tanong, kaya isipin mo muna kung paano ka dapat magsalita. Huwag kang magkamali pagdating ng panahon. Medyo nailang si Terence sa mga sinabi ni Jinmo. Hindi ba siya naniwala sa kanya? Kaya ba niya sinabihan itong mag-imbento ng kasinungalingan? Guro, ano po ba ang pinag-uusapan ninyo? Nahihiya pa rin si Terence nang lumingon si Natalie at hinawakan ang braso ni Jinmo para tulungan ito, napakaganda ng lugar na ito. Guro, gusto mo bang tumira kasama si Natalie? Hindi pwede yan. Natural lang na may sarili akong tirahan. Dapat mag-isa ka lang tumira. Tinapik ni Jinmo ang kamay ni Natalie at humarap kay Terence, ang lakas ni Natalie ay mabilis na tumataas, ngunit medyo mahina pa rin ito. Terence, maaari mo siyang samahan sa kanyang cultivation. Huwag kang mag-alala, Tia Zhang. Ako ang bahala sa cultivation ni junior sister Natalie at pagbubutihin ko ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Terence nang nakangiti, ngunit hindi nagustuhan ni Natalie. Guro, pinagsusumikapan ko po ang aking paglilinang. Tingnan ninyo kung gaano bumuti ang aking lakas nitong nakaraang taon. Bakit hindi pa rin kayo nasisiyahan? Si Natalie ay nagpapakyut kay Jinmo, at nakikipagmukha kay Terence. Ikaw na batang babae, sa mga freshmen, ikaw lang ang hindi pa nakakarating sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Hindi ka ba nahihiya? Inabot ni Jinmo ang kanyang daliri at hinawakan ang ilong ni Natalie, dahilan para kumunat ang kanyang maselang ilong na lalong nagpakyut sa kanya. Ano pa ang dapat ikahiya? Mas matanda silang lahat sa akin, kaya natural lang na mas mataas ang antas nila kaysa sa akin.
Isa pa, kung mag-aaway talaga kami, baka hindi ako ang huli. Buong pagmamalaking itinaas ni Natalie ang kanyang baba, hindi nakalimutang humingi ng suporta kay Terrence. Hindi ba't ganoon ang iniisip mo, Terrence Jr.? Oo, napakalakas ni Junior Sister Natalie. Mabuti na lang at hindi mo kalaban si Paeng, kung hindi, hindi siya mas mababa sa ranggo mo. Tumawa si Terrence habang sumasabay, habang si Natalie ay nakatingin sa kanya ng may paghihinala, hindi sigurado kung seryoso ba ito o sadyang minamaliit lang siya. 6,805. Pero hindi mahalaga iyon, akalain na lang niya na pinupuri siya ni Terrence. Naisip ito ni Natalie at muling naging masaya. Ang silid praktisa ng Earth Spirit Peak ay isa sa mga pinakamahusay sa ating paaralan. Terrence, isama mo si Natalie at magsanay, makakabuti ito para sa iyong spirit sense. Mayroon akong ilang mission points na hindi ko magagamit, kaya ibibigay ko ang mga ito sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Jinmo, inilabas niya ang kanyang identity jade card. Ang sistema ng misyon ng Academy ay hindi lamang nagbibigay ng mga misyon sa mga estudyante, kundi maaari ring magsagawa ng mga misyon ng mga guro para makakuha ng mga puntos. Halimbawa, nang pumunta si Jinmo sa lugar ng Golden Class C upang mag-recruit ng mga estudyante, gagantimpalaan siya ng mga puntos para sa misyon. Gagantimpalaan din siya ng mga puntos para sa pagtuklas ng mga superhenyo, kaya isa pa rin siyang medyo mayamang angkan. Salamat po, Panginoon. Hindi kailanman naging magalang si Natalie sa kanyang Panginoon. Kung ibibigay ito sa kanya ng kanyang Panginoon, tatanggapin niya lang ito. Wala siyang dapat ikahiya. Di nagtagal, ang tag ni Natalie ay nagkaroon ng karagdagang 600 puntos. Malaking halaga ito para kina Terrence at Natalie sa ngayon. Tutal, nililimitahan ng one-way exchange rule ang paggamit ng mga spirit crystal para ipalit sa mga mission point. Kung gusto mong pumasok sa training room, hindi mahalaga kung gaano karaming spirit crystal ang mayroon ka. Kung gagamitin ito para sa cultivation, maaaring magkasama silang pumasok sa cultivation room ng 15 araw. Maaaring hindi sapat ang lakas ng espiritu ni Terrence, ngunit tiyak na sapat na ang Natalie. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Ikaw lang ang direktang disipulo ng Panginoon. Siyempre, kailangan kitang alagaan ng mabuti. Sayang at hindi masyadong mayaman ang Panginoon mo at hindi kayang bigyan ng higit pa. Ngumiti si Jinmo at tinapik ang ulo ni Natalie, saka seryosong sinabi sa dalawa, ang cultivation room ng Earth Spirit Peak ay kayang tumanggap lamang ng 10 tao sa isang pagkakataon, ngunit ang espasyo sa loob ay napakalawak, higit pa sa sapat para sa 100,000 katao. May ilang bagay na dapat bigyang pansin sa loob, sasabihin ko muna sa iyo. Tia Zhang, pakisabi naman po sa amin. Tiyak na maaalala namin iyon. Tumanggaw si Terrence nang nakangiti, alam niyang si Jinmo ang nagsasalita mula sa kanyang karanasan. Makakatulong ito sa kanilang dalawa. Una sa lahat, hindi ka basta-basta maaaring pumunta kahit saan doon. May mga lugar na itinakda ng Academy bilang mga restricted area, at magkakaroon ng panganib doon. Kapag nakita mo ang mga karatula, agad na lumayo sa mga lugar na iyon. Huwag na huwag mong susubukang pumasok sa mga restricted area. Dapat mong tandaan ito. Seryoso ang mukha ni Jinmo nang sabihin niya ito, ipinapaalam kay Terrence na hindi siya nagbibiro. Ang isa pang bagay ay ang cultivation spot pagkatapos pumasok. Sa teorya, maaari kang mag-cultivate kahit saan sa cultivation room, ngunit ang Academy ay nagtayo ng isang protection array sa pinakamagandang cultivation spot. Ang pagpasok dito para mag-cultivate ay magbubunga ng dobleng resulta na may kalahati ng pagsisikap, at mas ligtas din ito. Guro, mayroon pa bang ibang panganib sa paglilinang sa silid ng paglilinang maliban sa paglapit dito? Kumurap si Natalie at nagtanong ng may pagtataka, maaari kayang may isang uri ng mabangis na halimaw sa loob. Hindi, pero ang paglinang ng kaluluwa ay hindi kailanman naging maayos. Minsan ay may mga negatibong reaksyon na nagiging sanhi ng kaguluhan sa isip ng isang tao at paggawa ng mga bagay na taliwas sa sentido komon. Tila sinusubukan ni Jinmo na hanapin ang mga tamang salita, hindi alam kung paano ito gagawing mas malabo.
Dapat mong malaman na pagkatapos mong makapasok sa silid ng paglilinang, ang banal na pandama mula sa labas ng mundo ay mahihiwalay. Walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa loob sa paglipas ng panahon. Agad na naintindihan ni Terence, natatakot silang may umatake sa iba pang nasa silid. Hindi imposibleng magkaroon ng problema sa paglinang ng kamalayang espiritual, na haantong sa isang sakit sa pag-iisip, ngunit ang mas malaking posibilidad ay palihim siyang inatake habang naglilinang. Tutal, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob, at mas malamang na pumatay siya para sa pera. Hindi lamang ito mas epektibo sa pag-cultivate sa hanay ng depensa, kundi maaari rin itong maiwasan ang anumang posibleng panganib. Ito nga ang pinakamahusay na pagpipilian. Tia Zhang, naiintindihan po namin. Kung gusto po naming magsaka, hahanap po kami ng ganitong uri ng lugar para magsaka. Agad na sumang-ayon si Terence. Wala naman talaga siyang pakialam dahil sa babala ng Jade Space at sa nagbabantay sa kanila, sinumang maglalakas loob na tambangan sila ay hihingi ng kamatayan. Gayunpaman, kailangan ni Natalie ng ganitong lugar para magsanay. Naisip pa nga ni Terence na maglagay ng isa pang layer ng array para protektahan siya. Basta alam mo ang gagawin. Kung gusto mo talagang pumasok at magsaka, kailangan mo munang pumili ng angkop na lugar para sa paglilinang. Hindi lahat ng lugar para sa paglilinang na iyon ay angkop para sa iyo. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng pinakaangkop na lugar, makakakuha ka ng dobleng resulta na may kalahati ng pagsisikap. Nagbigay pa ng ilang payo si Jinmo bago binago ang usapan at nakipagkwentuhan sa dalawa. Mapayapang lumipas ang unang araw niya sa intermediate class, pero hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Wala siyang pakialam kahit alam niya. Inimbitahan ni Jet Lane si Devon sa isang piging, at sinusubaybayan naman ng maliit na espiritong halimaw ang pagpupulong nila ni T-Roy. Gayunpaman, wala itong pakialam si Terence dahil malinaw na walang kaugnayan si T-Roy sa sentral. Hindi niya kailangang isapuso iyon. Kinabukasan, hiniling ni Terence at Natalie na pumasok sa training room, ngunit wala pang bakanteng pwesto, kaya kinailangan nilang maghintay sandali. Agad na ipinaalam ni Devon kay Jet Lane ang balitang ito. Siya ang namamahala sa pag-uulat kay T-Roy, at ang magkabilang panig ay gagawa ng mga pagsasaayos ayon sa kanilang mga schedule. Bilang taga-subaybay ng klase, ang awtoridad ni Devon ay sapat lamang upang matugunan ang pangangailangang ito. Habang naghihintay sila para makapasok sa training room, sina Terence at Natalie ay pumasok sa mga klase, nag-cultivate, at naglakad-lakad sa palengke, nagpino ng ilang tableta para ipalit sa mission points habang naghihintay sila para makapasok sa training room. 10 araw ang lumipas ng ganito, at lumapit si Roseanne kay Terence na may seryosong mukha. Terence, hinahanap ka ng Dean, umalis ka na. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, ipinaalala sa kanya ni Roseanne sa mahinang boses, tungkol ito sa iyong huling misyon. May pumunta sa aming pintuan, at hindi sila pigilan ng direktor sa pagtatanong sa iyo. Naintindihan ni Terence, ang tinutukoy ni Jinmo ay isang Dean, tama ba? Yung namatayan ng apo. Salamat, tagapagturo. Pupunta ako dyan agad. Nagpasalamat si Terence kay Roseanne ng may ngiti, at nagpaalam sa Natalie bago nagmadaling pumunta sa tuktok ng bundok ni Aaron. Wala talagang pakialam si Terence sa Dean, hindi mapigilan ni Aaron ang mga tao sa pagtatanong sa kanya, pero hindi niya hahayaang gawin ng kahit sino ang gusto nila sa paaralan. Direktor, nandito na ako. Mabilis na tumakbo si Terence papunta kay Aaron at tapat na binati ito. Terence, nandito ka na. Tuloy ka. Mabait ang naging reaksyon ni Aaron habang tumayo siya para batiin si Terence. Halika at maupo ka rito, ipapakilala kita. Habang nagsasalita siya, isang kislap ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata ni Aaron, na pagtanto niyang hindi niya makita ang nasa Yuan spirit form ni Terence. Nasa normal na kalagayan si Terence ngayon, pero alam ni Aaron na imposible iyon. Hindi na lumabas si Terence pagkabalik niya. Siyempre, mabuti naman ito. Bago dumating si Terence, iniisip pa rin ni Aaron kung paano tutulungan si Terence na itago ang kanyang Yuan spirit form. Tutal, medyo malalakas naman ang mga bisita, mas mahina lang ng kaunti kaysa kay Aaron mismo.
6,806. Pero panatag ang loob niya nang makita niya si Terence, kahit siya ay hindi na makita ang anyo ng espiritu ni Terence ngayon, lalo na ang matandang lalaking may bigot. Terence, halika at makilala mo ang dean ng Clearflow School, si Yungming. Isa siyang respetadong senior. Kumalma si Aaron, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas banayad. Kung may pagkakataon sa hinaharap, hihingi ako ng karagdagang gabay kay Dean Lu. Binati ni Terence si Dean Lu. Binigyan siya ni Terence ng mukha at ikinuyom ang mga kamay bilang paggalang. Nakita niya ang ekspresyon ni Aaron at nakahinga ng maluwag. Noong nakaraan, nakita ang kanyang Yuan spirit body, at nagdulot ito ng hinala kay Terence. Kaya nitong mga nakaraang araw, nang may oras siya, kinausap niya ang multo at sa wakas ay nakahanap siya ng paraan para itago ang kanyang Yuan spirit body at gayahin ang isang pisikal na katawan. Sinubukan niya ito ngayon, at gumana ito ayon sa inaasahan. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng espiritual na enerhiya, at ang pagpapanatili nito ng matagal ay labis na pasanin sa katawan ni Terence. Magagamit lamang niya ito sa partikular na oras na ito. Sa mga normal na panahon, hindi niya kailangang gamitin ang paraang ito. Tutal, ang mga eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat pataas ay wala sa lahat ng dako sa kalye. Tiyak na hindi marami ang may mas malakas na espiritual na kamalayan kaysa sa kanya. Ikaw si Terence. Malamig ang mukha ni Yungming Lu, at hindi siya umimik sa upuan, ang kanyang mga mata ay may bahid ng lamig. Hindi ako isang taong may kabutihan at prestihiyo. Masyado mo akong pinupuri, Director Lane. Nandito ako ngayon para magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Magsalita ka naman, Dean Lu, sasabihin sa iyo ni Terence ang lahat ng alam niya. Inalis ni Terence ang ngiti sa kanyang mukha at itinuwid ang kanyang likod, tumingin ng diretso kay Yungming. Medyo mayabang ang matandang lalaking ito, iniisip na suspect si Terence. Hindi natuwa si Terence tungkol doon. Ganoon ba kagaling ang presidente ng Clearflow School? Sayang nga lang, Feyang College ito. Yungming, wala kang kwenta. Terence, maupo ka at mag-usap. Hindi tayo tagalabas, hindi mo kailangang maging formal. Tumawa si Aaron, sinusubukang pagaanan ang atmosfera, ngunit tila walang pakialam ang dalawa. Para kay Terence, si Yungming ay isang tagalabas, isang hindi inanyayahang panauhin, ngunit ang kanyang ugali ay napakalamig at matigas, parang binaligtad niya ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Yungming ay isa lamang estudyante si Terence at walang karapatang humarap sa kanya. Kung hindi lang dahil sa gusto nitong magtanong tungkol sa kanyang apo, hindi niya sana sasayangin ang oras niya sa pakikipag-usap kay Terence. Terence, ilarawan mo ng detalyado ang buong proseso ng iyong operasyon gamit ang apoy ng langit at lupa. Huwag mong subukang magsinungaling. Napakasensitibo ko sa mga kasinungalingan ng ibang tao, at masasabi ko kung nagsasabi ka ng totoo sa isang tingin lang. Tumanggaw si Yungming kay Aaron at gumamit ng tono ng pagtatanong para tanungin si Terence, na labis na ikinalungkot ni Terence. Pero para kay Aaron, nagpa siya si Terence na pigilin muna ito. Pagkatapos ay inulit niya ang sinabi niya kanina. Nasabi na niya ito nang hindi bababa sa 3 beses, at halos wala namang anumang kapintasan. Tungkol naman sa kasinungalingan ni Yungming tungkol sa kakayahang maunawaan ito, hindi ito pinaniwalaan ni Terence. Maya-maya, natapos ni Terence ang kanyang sasabihin at tahimik na tumingin kay Yungming. Ang mga mata ni Yungming ay nakatuon kay Terence, ang lamig sa mga mata nila ay lalong lumalakas. Nagsisinungaling ka. Ito ang conclusion ni Yungming matapos itong pakinggan, at sinabi niya ito sa isang napakatiyak na tono, na walang iniwang puwang para sa argumento. Anong karapatan mong sabihin na nagsisinungaling ako? Kalmadong tiningnan ni Terence si Yungming, huwag mong sabihin na sinasabi sa iyo ng iyong intuition na nagsisinungaling ako. Bago ka magtanong sa iba, dapat ay mayroon ka munang ebidensya. Bata, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong pagsalita ng matandang yan ng ganyan. Kumislap ang mga mata ni Yungming sa paghamak, nakatingin kay Terence na parang nakatingin sa isang langgam. Ang huling taong nang ahas na magsalita sa akin ng ganito ay muling nagkatawang tao na. Gusto mo bang maging susunod? Dean Lu, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo.
Paaralan ito ng Feiyang, hindi ang paaralan ninyo sa malinaw na agos. Lumubog ang mukha ni Aaron, at bastos niyang pinutol ang mga salita ni Yongming. Sabi mo nandito ka para magtanong sa akin ng ilang mga katanungan, at kaya ko hiniling kay Terence na tulungan ka bilang miyembro ng Alliance. Pero tandaan, sa paaralan ng Feiyang, ang aking mga estudyante ay hindi pagbabantaan ng sinuman. Ipinakita nito ang matigas na ugali ni Aaron, ibang-iba sa kay Aaron na sinusubukang patahimikin ang sitwasyon ngayon lang. Nagpapasalamat si Terence, iniisip na maaasahan ang Dean. Kailangan ko pa bang takutin ang isang batang lalaki? Associate Hospital Director Lane, minamaliit mo ang matandang ito. Malamig na sumangot si Yongming at nagbigay ng pabaya na sagot, binigyan si Aaron ng mukha na parang galit. Terence, sinabi mong wala kang pinatay sa operasyon, at wala ka ring nakilala, halatang kalokohan yan. Hindi man lang nag-abala si Terence kay Yongming. Pinag-cross niya ang mga braso at sumandal sa kanyang upuan, mukhang gusto na niyang simulan ni Yongming ang kanyang pagtatanghal. Kumaibot ang bibig ni Yongming habang pinipigilan ang pag-iisip na patayin agad si Terence. Hindi malaki o maliit ang lugar na iyon. Bagamat maraming pasukan, ang huling destinasyon ay kung nasaan ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Dahil nakita mo na ang espiritual na apoy ng langit at lupa, paano ka hindi makakakilala ng ibang tao? Ang kahulugan ng pangungusap na ito ay katulad ng lahat ng daan ay patungo sa Roma. Nangangahulugan ito na ang lahat ng daan ay patungo sa iisang destinasyon. Kahit saang direksyon pumasok ang ibang tao sa lugar na ito, ang kanilang huling destinasyon ay magiging pareho. Dahil pareho lang ang destinasyon, basta't walang nangyari sa kalagitnaan, natural lang na magkikita sila sa huli. Iyon ang halos ibig sabihin ni Yongming. Kung kaya mong magsinungaling tungkol dito, malamang nagsisinungaling ka rin tungkol sa lahat ng iba pa. Tama ba ang matandang ito? Sabi sa ekspresyon ni Yongming, nakita ko na ang katotohanan, huwag mong subukang lokohin ang mga mata ko. Kung gusto mong parusahan ang isang tao, wala kang makikitang magandang dahilan. Itatanong ko lang, pumasok ka para tingnan. Ngumisi si Terence at nanukso, maaari kayang natagpuan mo ang espiritual na apoy ng langit at lupa pagkatapos mong pumasok, kaya pinatay mo ang lahat ng nasa loob para makuha ang espiritual na apoy. Sino ba naman ang hindi marunong magsalita ng walang katuturan at manghula ng mga hindi inaasahang pangyayari? Namula ang mukha ni Yongming, at napakunot ang kanyang balbas sa galit. Terence. Sigurado akong may mapapatay kang tao sa usapin ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Kahit gaano pa katalino ang iyong dila, huwag mo nang isipin pa na alisin ang iyong hinala. Walang katapusang pang-aasar. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Hindi nandito ang matandang ito para alamin ang katotohanan, sinusubukan lang niyang gamitin ang inaakala niyang katotohanan kay Terence. Nangangahulugan ito na sigurado si Yongming na si Terence ang pumatay sa apo niya. Hindi mahalaga kung napatay siya ni Terence o hindi, kung hindi makabalik ng buhay ang apo niya, mamamatay kasama niya ang iba. Yongming. Sobra na ito. Mahinahong sigaw ni Aaron. Bilang punong guro ng isang mababang uri ng paaralan, napahiya siya sa ganoong pangit na ekspresyon ng mukha. Lahat sila ay nasa parehong antas, kaya kinailangan nilang isaalang-alang ang kanilang katayuan at mukha. 6,807. Aaron. Punong-puno ng kasinungalingan si Terence, siguradong siya ang salarin sa sunog, sinusubukan mo bang pagtakpan ang salarin? Tumayo si Yongming at matalim na tinitigan si Aaron, handang magsimula ng away anumang oras. Yongming, ako, si Aaron, ay nirerespeto kita bilang dekano ng Clearflow School, pero dapat mo ring igalang ang iyong sarili. Sinisiraan mo ang estudyante ko nang walang anumang batayan. Sa tingin mo ba talaga ay takot ang Feiyang School sa Clearflow School mo? Galit na galit din si Aaron. Humakbang siya paarap kay Yongming, hindi sumusuko. Sa ilang salita pa lang, lumala na ang sitwasyon at umabot na sa antas ng dalawang akademya. Medyo nalito si Terence. Ganito ba kayong lahat mga dekano? Mabuti ba talagang ipakita sa mga estudyante? Pero muli, naantig siya sa determinasyon ni Aaron na protektahan si Terence.
Noong una, hindi gaanong nararamdaman ni Terence ang pagiging kabilang sa paaralan, at narito lang siya para magsanay kasama si Natalie. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam si Terence ng kakaibang pagmamalaki na sumisibol sa kanyang puso. Kaya ang pagiging estudyante ng paaralan ng Feyang ay hindi naman masama. Aaron, tatahakin mo ang landas na ito hanggang sa dulo at determinado kang pagtakpan ng mamamatay tao, hindi ba? Pinaikit ni Yongming ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pupil ay kumikislap sa isang mabangis na liwanag. Gayunpaman, hindi siya kasing lakas ni Aaron. Ang kabuuang lakas ng Clearflow School ay medyo mas mababa rin kumpara sa Feyang School. Kaya, medyo natakot siyang makipagtalo agad kay Aaron. Kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Yongming, binabalaan kita, huwag mo akong tawaging mamamatay tao. Ipakita mo sa akin ang ebidensya, at tiyak na hahawakan ko ito ng patas. Pero kung gusto mong mahatulan ang estudyante ng akademiko batay sa sarili mong mga palagay, dapat ka nang sumuko. Ang kahangahangang kilos Aaron ay lalong nagpakonsensya sa hindi makatwirang si Yongming. Aaron, ang operasyon ng apoy ng langit at lupa ay kinasasangkutan ng maraming paaralan sa alyansa, pati na rin ang mga tao mula sa mga maharlikang angkan. Tanging itong si Terence mula sa inyong paaralan ang lumitaw. Sa tingin mo ba ay matatapos na ang bagay na ito? Nabaling ang tingin ni Yongming, at bigla siyang napangisi. Huwag mong isipin na ganoon kagaling. Sa alyansa ng mga paaralan, sino ka? Sino sa akala mo ikaw, Aaron? Tingnan natin kung hanggang kailan mo mapoprotektahan ang batang ito. Hindi mahalaga kung ano ang ranggo ng ating paaralang Feyang sa Alliance of Schools, mas malakas pa rin tayo kaysa sa paaralan ninyo sa Clearwater. Pasensya na, may gagawin ako ngayon, kaya hindi kita matatanggap, Dinlo. Pakiusap. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsama sa iyo. Itinuro ni Aaron ang pinto at inutusan siyang umalis. Pinuri siya ni Terence, talagang dominante ang Dean Lane na ito. Ngunit ang mga salita ni Yongming ay may dahilan. Ang mga tao mula sa alyansa at ang mga maharlikang sambahayan ay namatay lahat sa apoy ng operasyon ng langit at lupa, at ang lahat ng presyon ay kalaunan ay mapupunta kay Terence, sa paaralan ng Feyang at kay Aaron. Kung may isa o dalatero yung buhay pa, hindi sana ito nangyari. Gustong malaman ni Terence kung ano ang nangyari pagkatapos niyang umalis sa lugar. Kung hindi siya na-teleport palayo, mamamatay kaya siya roon. Aaron, kumusta ka na? Mabuti ka. Maghihintay ang matandang ito at itingnan kung gaano kakatagal makakatagal. Malamig na tumawa si Yongming at tinitigan si Terence ng ilang beses bago umalis. Hindi na kailangang sabihin pa na sina Yongming at Aaron ay magkaaway na ngayon, bagamat hindi alam ni Terence ang nangyayari. Ayos lang sana kung may ebidensya ang matanda, pero wala siyang kahit ano, gusto niyang akuan ni Terence ang sisihin dahil lang sa kanyang mga hinuha, at masasaktan pa niya si Aaron at ang paaralan ng Feyang. Principal, lahat ng ito ay dahil sa akin. Nagdulot ako ng gulo para sa academy at sa iyo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at yumuko, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpasalamat kay Aaron. Kung ibang tao lang iyon, hindi nila masasaktan ang napakaraming puwersa para kay Terence, pero kung ang ibang mga alyansa at mga maharlikang pamilya ay pareho ang iniisip ni Yongming, ang paaralan ng Feyang ang magiging kalaban ng mundo. Terence, tinatrato mo ako na parang tagalabas. Kung hindi ko man lang kayang protektahan ang mga estudyante ng paaralang Feyang, anong klaseng din ako? Huwag kang mag-alala, ako ang mananagot ng buo para dito. Hindi ko hahayaang maghanap sila ng gulo sa'yo. Nagpakita si Aaron ng isang mainit na ngiti at ipinakita ang kanyang responsibilidad. Sinabi ko na sa iyo noong nakaraan na bibigyan kita ng ilang misyon para mahanap mo ang iyong katawan sa lalong madaling panahon. Ano sa palagay mo? Bakit hindi ka umalis sa lalong madaling panahon? Salamat, Dean. Ang swerte ni Terence na makilala ang isang gurong katulad mo. Ibinaba ni Terence ang kanyang mga kamay habang nakangiti at umiling. Ilang araw pa lang akong nakabalik, kaya hindi muna ako lalabas para gumawa ng anumang misyon sa ngayon. Sa wakas ay nakabalik na ako, kaya gugugulin ko ang mas maraming oras kasama ang aking nakababatang senior sister na si Natalie. Si Natalie ay disipulo ni Vice Principal Jinmo, at natural lang na alam ito ni Aaron. Alam din niya ang relasyon ni Terence at Natalie.
Dahil sinabi iyon ni Terence, hindi niya ito mahikayat, ngunit kailangan pa rin niyang sabihin ang dapat niyang sabihin. Tama ka. Gayunpaman, ang isang primordial spirit ay isa pa ring primordial spirit. Kung iiwan mo ang iyong pisikal na katawan ng masyadong matagal, ang iyong pisikal na katawan at primordial spirit ay parehong mapipinsala. Dapat kang magpahinga ng ilang araw at hanapin ang iyong pisikal na katawan sa lalong madaling panahon. Hindi alam ni Aaron kung gaano nakatagal bumalik si Terence sa mundo ng mga mortal dala ang kanyang spirit projection. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang ganito. Naiintindihan ni Terence. Kapag tamang panahon na, babawiin ko ang katawan ko. Tumanggaw si Terence. Matapos sumang-ayon, bigla niyang naisip kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan sa bilangguan kung sakaling marinig ng pamilya Wang na bumalik na siya sa paaralan ng Feiyang. Itinago na ni Aaron ang balita ng pagbabalik ni Terence, pero kung alam ito ni Yongming, malalaman din ito ng ibang tao. Dahil sa personalidad ni Yongming, malamang ay ipapaalam niya sa lahat ng bahay at titipunin ang mga tao para pumunta sa Feiyang College para sa isang paliwanag. Ang gulo. Dapat ba niya itong palihim na sundan at patayin? Naisip lang ni Terence ang ideyang ito nang bigla siyang may mapagtanto. Hindi lang basta gusto ni Aaron na lumabas siya at hanapin ang katawan nito dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang espiritu at katawan. Gusto niyang lumabas ito at umiwas sa gulo, hindi ba? Kung talagang pupunta ang alyansa at ang mga maharlikang pamilya sa paaralan ng Feiyang, hindi sila mapipigilan ni Aaron, pero hanggat wala si Terence sa paaralan at pumupunta sa lihim na kaharian para hanapin ang bangkay nito, sino ang makakagawa ng kahit ano sa kanya? Gayunpaman, ang lahat ng pressure ay nasa kay Aaron na ngayon. Paano niya kakayanin ang ganito kalaking pressure ng mag-isa? Hindi alam ni Aaron ang iniisip ni Terence at nagpatuloy, mas mabuti kung alam mo ang ginagawa mo. Sa tingin ko, mas mabuti kung mas maaga. Kung kailan eksakto, nasa sa iyo na. Kung hindi, nag-aalala ako na maaapektuhan nito ang iyong hinaharap na cultivation. 6,808. Dean, tungkol sa cultivation, gusto ko lang pumasok sa cultivation room ng Earth Spirit Peak para mag-cultivate sandali. Nabalitaan kong napakabuti raw nito para sa Divine Sense. Ang kasalukuyan kong estado ay mas angkop para sa cultivation ng Primordial Spirit at Divine Sense. Binago ni Terence ang usapan ng nakangiti, nahulaan na niya kung ano ang iniisip ni Aaron, at hindi niya maaaring basta na lang tumakas at hayaan si Aaron na tanggapin ang lahat ng pressure. Kung tungkol naman sa bangkay sa lihim na bilangguan ng pamilyang Wang, maaasahan na lamang niya si Wang Shiqing na babantayan ito ng mabuti at hindi hahayaang may mangyari rito. Ang cultivation room ng Earth Spirit Peak. Nako, malaking tulong talaga ang lugar na iyan para sa spiritual sense cultivation. Kung pupunta ka roon para mag-cultivate, posible talagang umunlad ka ulit. Tumaliko si Aaron at umupo, sinenyasan si Terence na umupo malapit para makapag-usap sila. Ang iyong sinaunang espiritu at banal na pandama ay napakalakas na. Kung makakahakbang ka pa, ang iyong lakas ay maaaring tumaas ng malaki pagkatapos mong matagpuan ang iyong pisikal na katawan. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa sarili, hindi pa nga nagsisimula ang usapan, at pinag-uusapan na ni Aaron ang tungkol sa kanyang katawan, parang determinado na siyang mapaalis si Terence sa paaralan. Tama ang Dean, ang kasalukuyang sistema ng pagsasanay ng Sky Class Island ay nakatuon sa Chi training, at ang paggamit ng consciousness training bilang suporta ay maling gawin. Nagpasya si Terence na kausapin si Aaron tungkol sa koneksyon sa pagitan ng pisikal na katawan at ng kamalayan. Bakit ko sasabihin na ito ang maling paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay? Ito ay dahil ang pagbuti at lakas ng tunay na enerhiya ay maaari lamang magdulot ng isang tagumpay sa antas, ngunit hindi nito kayang itulak ang espiritual na kamalayan upang umunlad kasama nito. Ganito ba? Gayunpaman, sa tuwing tumataas ang aking lakas, ang aking sinaunang espiritu at banal na pandama ay lalakas din. Mukhang hindi totoo ang sinabi mo. Mukhang gusto ni Aaron na makipag-usap kay Terence. Kung pag-uusapan ng espiritu at kamalayan, mayroon ngang mga kwalifikasyon si Terence. Alam ni Aaron na hindi siya maaaring maging kasing tatag nito sa kanyang Yuan spirit form. Kung isasantabi ang kanyang katawan, ang espiritu at kamalayan ni Terence lamang ay hindi mas mahina kaysa kay Aaron, kaya maaari niyang ituring si Terence na kapantay niya. Totoo ang sinabi mo, pero isa lamang itong simpleng pagtaas ng lakas at kalidad.
Hindi ito tumaas sa level. Tiningnan ni Terence ang mga tasa sa mesa at kumuha ng dalawa. Halimbawa, ang isa sa dalateroise na ito ay kumakatawan sa antas ng tunay na enerhiya at ang isa naman ay kumakatawan sa antas ng espiritual na kamalayan. Ang tsa sa loob ay ang tunay na enerhiya at espiritual na kamalayan. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit tumingin kay Terence ng may interes. Nang tumaas ang ating tunay na antas ng enerhiya, katumbas ito ng pagpapalit sa isang malaking tasa. Ang antas ng ating banal na pandama ay hindi tumaas ng sabay, ngunit ang tasa ay dating naglalaman lamang ng kalahating tasa ng tubig, at ngayon ay may kaunti pang dagdag. Ito ang benepisyong dulot ng pagtaas ng antas ng lakas, wala nang iba pa. Simple lang ang paliwanag ni Terence, at tumango si Aaron bilang pag-unawa. At kung magsisimula ka sa espiritu para mapalakas ang iyong lakas, sa tuwing bubuo ang iyong espiritu, tataas din ang antas ng iyong katawan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Patuloy ni Terence. Ibig mong sabihin, hindi mo kailangang linangin ang tunay na chi, at maaari kang umasa sa paglinang ng iyong banal na pandama upang mapabilis ang pag-unlad ng tunay na chi. Medyo nagulat si Aaron. Hindi ito kapani-paniwala. Hindi pa niya naririnig ang ganito kagulat-gulat na pamamaraan. Kung gayon, sa lahat ng mga taon ng paglilinang, nawalan ba ng saysay ang lahat ng ito? Ang ibig kong sabihin ay, ang simpleng paglinang ng espiritual na pandama ay maaaring mapabuti ang antas ng katawan, ngunit sa ganitong paraan, ang lakas ng katawan ay magiging medyo mahina, at kung walang sapat na tunay na chi bilang garantiya, ang paglago ay lubos na mahihigpitan. Maraming halimbawang tulad nito sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at malalim ang pagkakaintindi ni Terence dito. Kaya naman ang aking pamana ay nangangailangan ng parehong tunay na chi at espiritual na pandama na linangin ng sabay, na nakakaimpluwensya at nagtutulak sa isa't isa. Hindi lamang matibay ang pundasyon, kundi mabilis din ang bilis ng pag-unlad. Ginamit na naman ni Terence ang pangalan ng kanyang Shifu bilang panangga, pero lahat ng sinabi niya ay totoo. Tunay ngang kakaiba ang mana ng Divine Alchemy Doctor. Hindi nakakapagtaka na napakalakas ng iyong primordial spirit. Pinuri ni Aaron ang mana ni Zhang Lijo at nagtanong, kung ganoon, hindi ba't ibig sabihin noon ay ganito rin kalakas ang iyong mga nakatatandang at nakababatang kapatid? Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Sa katunayan, hanggang ngayon, ang pandama ng espiritu ni Li Zhaoyi lamang ang nakikita niya, na normal naman. Ang iba pang mga rehistradong disipulo ni Zhang Lijo ay malinaw na hindi nakatanggap ng tunay na mana, at ang kanilang pandama ng espiritu ay hindi naiiba sa iba sa Sky Class Island. Mabilis na tinapos ni Terence ang usapan matapos ang isang malabong paliwanag. Pakiramdam ni Aaron ay hindi pa siya sapat, ngunit pakiramdam niya ay naapektuhan ng paksa ang mga sekreto ng sekta ni Terence. Ayaw na niyang magtanong pa kung ayaw ni Terence. Nag-usap pa ang dalawa ng ilang sandali bago umalis si Terence. Nabigo ang kanyang pagkikita kay Yungming, ngunit mas naging malapit siya kay Aaron. Mula sa pananaw ni Terence, mas malaki ang napala kaysa sa natalo. Hahayaan niya si Yungming, pero kung magagalit siya kay Terence, marami siyang pagkakataon para turuan ito ng leksyon sa hinaharap. Pinahinto ni Devin si Terence sa may pintuan pagkabalik nila sa intermediate class. Tumingin siya sa paligid at sinenyasan si Terence na kausapin ito sa mas malayong lugar. Class Monitor Yang, anong problema ngayon at hinihintay mo ako? Sinundan ni Terence si Devin sa isang sulok at tiningnan ito ng may panunukso, sige, nakikinig ako. Sana magandang balita yan. Magandang balita, syempre. Ngumiti ng peke si Devin. Ayaw niyang ngumiti kay Terence, pero mabubugbog siya kung hindi niya gagawin. Siya ang presidente ng klase sa intermediate class, at nakakahiya kung mabugbog siya. Kailangan niyang tiisin ito bago siya magkaroon ng lakas para durugin si Terence. Kung ganoon, bilasan mo at sabihin mo sa akin. Busy ako, wala akong oras makipag-usap sa'yo. Kinagat ni Terence ang tainga niya gamit ang daliri. Wala talaga siyang interes na kausapin si Devin, maliban na lang kung may maibibigay ang lalaki tungkol sa Central. Malapit na. Pakiramdam ni Devin ay labis na naapi kaya gusto niyang idiin si Terence sa lupa at kuskusin ito, ngunit kinailangan niyang magpakita ng pekeng ngiti, ganito na nga, naibigay na ang aking gantimpala bilang class monitor.
Ayon sa aking kahilingan, hindi ako humingi ng anumang resources, kundi direktang ipinagpalit ang mga ito para sa mga task points. Sa ganitong paraan, madaling hatiin ito sa dalawa. Ano sa palagay mo? Hindi naman masama, magandang balita talaga yan. Tuwang-tuwa si Terence. Wala siyang pakialam sa mga resources, pero ibang usapan na ang mission points. Ito ang pera ng Feiyang College. Kahit gaano pa karami ang meron ka, hindi pa rin sapat yan, class monitor yang, ilang mission points ang makukuha mong reward. Mayroong 30 mission points bawat buwan. Ayon sa ating kasunduan, kalahati nito ay ibibigay sa iyo, na katumbas ng 15 mission points. Diretso lang ang pagkakasabi ni Devin, pero parang nagdurugo ang puso niya. Kahit na 30 mission points lang ang magagamit para makapasok sa cultivation room sa loob ng 1.5 araw, katumbas ito ng 300 crystals. Marami kang mabibili. Mabuti na lang at kalahati lang ang nakuha niya, kaya nakakuha siya ng kahit 15 mission points. 6,800. Mayroon kada buwan. Hindi naman masama. Hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda ang mga benepisyo ng pagiging isang class monitor. Ipinahayag ni Terence ang kanyang pagkagulat sa tamang panahon na nagpaga ng loob ni Devin. Sige, ituturing ko itong regalo ni Terence sa pagpapahintulot sa akin na maging class monitor, wala akong makukuhang kahit 1 puntos kung si Terence ang magiging class monitor. Hindi ba't kalahati ng mission points ang ibinigay sa akin ni Terence? Napakalaking bentahe. Sa kaisipang iyon, agad na natuwa si Devin, na para bang sinamantala niya talaga si Terence. Mabuti na lang at hindi alam ni Terence ang iniisip ni Devin, kung hindi ay tatawa na sana ito ng malakas na parang sasabog ang tiyan niya at isusulat ang salitang, tanga, sa ulo ni Devin. Pagkatapos maglipat ng 15 puntos, tila walang balak umalis si Devin. May iba pa ba? Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Huwag mong sayangin ang oras. Ganito pala. Bukas na ang pasukan sa cultivation room na in-applyan ninyo ni Natalie. Nagkataon lang na may grupo ng mga taong lalabas, at sapat na ang mga pwesto. Kung gusto mong magdala ng 2 pang tao, walang problema. Mabilis na nagsalita si Devin, natatakot na baka makahanap ng dahilan si Terence. Sinabi ko lang kay Natalie ang tungkol dito, kaya iniisip ko kung dapat ko bang sabihin ulit sa iyo. Dahil nagtanong ka, sasabihin ko sa iyo. Naisip ni Terence, kailan kita tinanong tungkol sa practice room? Bakit hindi ko maalala? Pero maliit na bagay lang iyon, at hindi ito pinansin ni Terence. Sige, naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito, kami lang ni Natalie ang papasok. Matutulungan mo ba akong magparehistro? Anong oras bukas? Hindi sapat ang mission points ng magkapatid na Merong, kaya nagmisyon sila noong nakaraang araw at lumabas para makakuha ng mission points. Hindi alintana ni Terence na ibahagi ang ilan sa kanila, ngunit dahil sa pagmamalaki ni Ruyan, hindi niya tatanggapin ang regalo ni Terence. Mas gugustuhin pa niyang magmisyon kaysa masira ang kanyang layunin at lakas ng loob na lumaban para mahabol o malampasan pa si Terence. Maaari ka nang pumasok bukas ng umaga. Tutulungan kitang ayusin ang iyong bakasyon bago magsimula ang klase, kaya huwag kang mag-alala. Napakamaalalahanin ni Devin, na para bang lubusan niyang ibinuhos ang kanyang sarili sa papel ng taga-subaybay sa klase. Kung gayon, dapat talaga akong magpasalamat sa tulong mo. Sabi ko naman sa'yo, magkaibigan tayo. Tinapik ni Terence ang balikat ni Devin habang nakangiti, na para bang isa siyang pinuno na naghihikayat sa kanyang nasasakupan. Gawin mo ng mabuti, sa tingin ko ay mas mapapabuti mo pa. Tumawa ng matamlay si Devin, ngunit isinusumpa niya si Terence na huwag nang lalabas ng kwarto. Mukhang hindi maaasahan ang ugok na si T-Roy para harapin si Terence, pero kailangan niyang mangarap. Paano kung matupad ito? Bueno, maglinang kang mabuti bukas. Tiyak na mas lalakas kapag labas mo. Minumura ni Devin si Terence sa kanyang puso, ngunit ang mga salitang iyon ay basta-basta na lamang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niya talagang sampelan ang sarili niya. Kung mas malakas si Terence, hindi ba't mas malas pa siya? Dapat ay naghihingalo na siya sa loob at hindi na makalabas. Ang langit, ang lupa, ang mabuti o ang masama.
P*K, maganda para sa akin ang malas ni Terence, pero kung ayos lang siya, malas din ako. Alin ang mas maganda? Kumunat ang noo ni Devin, halos maiyak sa sarili niyang katangahan, ngunit wala itong pakialam si Terence at umalis na. Kailangan pa rin niyang hanapin ang Natalie para pag-usapan ang training room bukas, kahit na tila wala naman itong dapat pag-usapan. Napaigtad si Devin habang pinapanood si Terence na umalis, iniisip kung dapat ba siyang sumunod dito sa training room bukas at panoorin si T-Roy na labanan si Terence. Pagkatapos, naramdaman niya na hindi mangyayari ang isang himala ng ganoon kadali. Mas makabubuti para sa kanya na layuan ang ugok na si T-Roy upang hindi siya madamay sa gulo. Wala ni isa sa kanila ang mabubuting tao, kaya hayaan na lang nila. Hindi mahalaga kung sino ang malas, manunood lang sila ng palabas. Kinabukasan, maagang dumating sina Terence at Natalie sa pasukan ng training room kung saan naroon ang isang gwardya mula sa academy. Taga-training room ba kayo? Ano ang pangalan ninyo? Terence. Natalie. Nakangiting ibinahagi ni Terence at Terence ang kanilang mga pangalan, at ilang sandali ay tumangala ang lalaki. May registration nga para makapasok sa cultivation room ngayon. Kunin mo ang iyong identity jade card, at pagkatapos mong mapatunayang walang pagkakamali at mabayaran ang mga task points, saka ka na maaaring pumasok. Hindi kailangang mano-manong gawin ang tinatawag na verification, kundi ilagay lang ang identity jade card sa uka sa may pinto, at automatikong ililipat ang mga task point. Tinapos ni Terence at Natalie ang mga proseso sa ilalim ng gabay ng mga kawani at pumasok sa pinto. Hindi nagtagal pagkatapos nilang dalawa pumasok ang dalawa pang estudyante sa silid ng paglilinang. Sinundan din sila ni Na at Jet Lane. Marahil dahil sa pakiramdam niya ay duwag si Terence, si Jet Lane na lang ang dinala ni T-Roy at hindi na naghanap ng ibang katulong. Tutal, ang pagpasok sa cultivation room ay nangangailangan ng mission points, kaya mas mabuting huwag itong sayangin kung maaari. Sa kabilang panig, sina Terence at Natalie ay nagulat pagpasok sa training room. Hindi sila makapaniwala na nasa gitna na sila ng bundok. Ang lumitaw sa kanilang harapan ay malinaw na isang malayang espasyo na may mga bundok, tubig, at kalangitan. Sino ang maniniwala na sila ay nasa tiyan ng isang bundok? Bukod dito, ang espasyong ito ay napakalaki, marahil ay mahigit 10 beses ang laki ng paanan ng tuktok ng Earth Spirit. Walang duda, may isang uri ng porma sayon na tiyak na ginamit bilang karagdagang paraan. Pagdating sa mga spatial formations, kusang lumalabas ang mga bagay-bagay ng walang utos ni Terence. Sok. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang lugar ng Feyang College. Kung titingnan ang array na ito, hindi na dapat ito na itayo noong mga nakaraang araw, pero matagal na itong umiiral. Sa palagay ko ay wala palang ganitong eksperto ang Feyang College. Pumuri ang multo habang ginagamit ang espiritual na pandaman nito upang obserbahan ang espasyong ito. Bagamat may limitasyon sa espiritual na pandama rito, epektibo lamang ito sa espiritual na pandaman ng mga cultivator sa ilalim ng yugto ng pagbuo ng lupa. Natural na hindi kasama ang multo. Kahit na maapektuhan ito, kaunti lamang ito. Senior Ghost, dapat mong pag-aralan itong mabuti. Sa hinaharap, makakahanap din tayo ng lugar para magtayo ng ganitong porma sayon at gagamitin ito bilang ating paraiso. Paano? Nagbiro si Terence. Ayaw niya talagang pumunta sa ganitong lugar. Siyempre pag-aaralan ko itong mabuti. Ang ganitong uri ng spatial manipulation technique ay sulit matutunan. Maraming iba't ibang paraan ng paggamit ng mga batas ng kalawakan, tulad ng teleportasyon at iba pang mga pamamaraan ng pagtawid sa kalawakan, o mga spatial ripples na maaaring makakita ng mga nakatagong bagay sa kalawakan, at gayon din ang pamaraan ng pagpapalawak ng isang maliit na espasyo tungo sa isang malaking espasyo. Kung gusto ng sumpang iyon na ilapat ang mga batas pangkalawakan sa kanyang array daw, natural na mas makabubuti kung mas marami siyang paksang pag-aaralan. Mas maraming teknik ang kanyang natutuhan, mas mabilis na uunlad ang kanyang array daw. Terence, maglakad-lakad ka. Hindi kayang sakupin ng aking espiritu ang buong espasyong ito. Para makuha ang kumpletong lokasyon, hindi ka maaaring manatili lang sa isang lugar at hindi gumalaw. Nandilim ang mukha ni Terence sa kahilingan.
Ginamit niya ang mga mission points para sanayin ang kanyang espiritu, at sinasabihan siya ng matandang ito na huwag magsanay at gumala. Hindi ba't sayang naman iyon? 6,810. Siyempre, iniisip lang iyon ni Terence. Kailangan pa rin niyang tapusin ang kahilingan ng molditang iyon. Tutal, ang pag-level up ng kanyang formation skills ay katulad din ng pag-level up ng kanya, at ang kanilang mga kalakasan ay magkapareho. Walang problema. Titingnan ko ang paligid pagkatapos kong ma-set up ang junior sister apprentice na si Natalie. Marami pa tayong oras. Pagkatapos makausap ni Terence ang multo, dinala niya si Natalie sa pinakamalapit na lugar para sa pagsasanay. Terence, Lil, bro, bakit sa tingin mo iisang tao lang ang kayang magsaka sa isang lugar? Dati, magkasama pa nga kaming nagsaka. Noong panahong iyon, hindi ba't sabi nila mas mabilis kaming uunlad kung magkasama kaming magsaka? Sumimangot si Natalie habang nagrereklamo. Ayaw niyang mahiwalay kay Terence, at maganda sana kung magkasama silang magsasanay. Iba ang silid cultivation noong panahong iyon kumpara ngayon. Ang mga espiritual na pandaman ng Dalateroyo ay nagtulungan upang mapabilis ang paglilinang, ngunit iba ito rito. Hindi ko alam kung mararamdaman mo ito, ngunit pagkatapos mong makapasok dito, ang sinaunang espiritu ay may isang uri ng komportableng pakiramdam ng pagiging malaya mula sa mundo. Pumikit si Terence, sinusubukang mag-isip ng paraan para ilarawan ang nararamdaman. Parang mayroon akong ibang-iba at malinaw na pag-unawa sa aking sarili. Sa ngayon, kung ang mga sinaunang espiritu at banal na pandaman ng ibang tao ay makakasagabal, magiging problema ito. Parang medyo. Ginaya ni Natalie si Terence at ipinikit ang kanyang mga mata, at gaya ng inaasahan, may kakaiba siyang naramdaman, mukhang angkop nga ang kapaligiran dito para sa isang tao na mag-cultivate ng mag-isa. Kahit na nakakalungkot, tinatanggap na lamang ni Natalie ang katotohanan ito. Lumalakas si Terence, at napakabilis na ng kanyang pag-unlad, ngunit hindi pa rin niya mahabol ang bilis ni Terence. Para hindi maging pabigat, kinailangan ni Natalie na pilitin ang sarili na magsikap pa upang mapabuti ang kanyang lakas, nang sa gayon ay matulungan niya si Terence kapag kailangan nito, at hindi maging pabigat sa kanya. Hindi mabilis o mabagal ang kanilang bilis. Matapos ang halos 10 minutong pag-uusap, lumitaw sa harap nila ang pinakamalapit na cultivation point sa pinto. Sinabi sa kanila ni Jinmo at Rosa na ang mga cultivation point sa cultivation room ang pinakaangkop na lugar para sa cultivation, ngunit hindi lahat ng cultivation point ay pareho. May mga pinakaangkop na lugar at may mga hindi angkop na lugar. Lahat ay nakasalalay sa swerte. Dahil magkakaiba ang primordial spirit at espiritual na kamalayan ng bawat isa, ang angkop para sa iyo ay maaaring hindi angkop para sa iyo. Gayon din, maaaring mayroon lamang isang cultivation point na angkop para sa iyo. Ang plano ni Terence ay dalhin si Natalie sa pinakaangkop na lugar para sa pagsasanay. Hindi mahalaga kung maglaan siya ng mas maraming oras, dahil pinalakad-lakad pa rin siya ng sumpaman. Kung paano matutukoy ang pinakaangkop na punto ng paglilinang, nakasalalay ito sa sariling damdamin. Ito ay isang napaka-misteryosong kasabihan. Kapag pumasok ka sa puntong ito ng paglilinang, sasabihin sa iyo ng iyong sinaunang espiritu kung ito na ang pinakaangkop na lugar para sa iyo. Pumasok silang dalawa sa pinakamalapit na cultivation point, at agad na naghiyawan si Natalie, Terence Jr. Brother, komportable ako rito, na parang napunta ako sa pinakaligtas at pinakakomportableng lugar. Sa tingin ko ito ang pinakaangkop na lugar para sa akin para magsanay, nararamdaman mo ba? Kumaibat ang bibig ni Terence. Sa totoo lang, walang naramdamang kakaiba si Terence sa kanyang essence spirit. Sa pinakamalaki, pakiramdam niya ay mas mabilis ang pag-unlad ng kanyang espiritu. Little Senior Sister Natalie, sigurado ka bang ito ang pinakamagandang lugar para mag-cultivate ka? Dapat ba nating ituloy ang pagtingin sa iba pang mga posisyon? Casual na tanong ni Terence. Kung talagang sa tingin ni Natalie ay magandang lugar iyon, hahayaan niya itong manatili. Tutal, walang mabuti o masama para sa paglilinang, ang tanging bagay lang ay kung angkop o hindi. Naguguluhan si Natalie, ang lugar na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng koneksyon, ngunit kung mananatili siya, si Terence ay aalis ng mag-isa. Dapat ba siyang magpatuloy sa paglalakad kasama si Terence?
Siguro may mas magandang lugar para magsanay, at maaari pa siyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Terence, ito ang pinakamaganda sa dalawang mundo. Hanggang dito na lang ang pinakamatagal, pwede na siyang bumalik. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpasok sa silid ng paglilinang. Mabuti ba talagang sayangin ang oras dito? Patuloy na nahihirapan si Natalie. Gusto niyang dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, at kailangan niyang samantalahin ang bawat segundo, ngunit hindi madaling makasama si Terence, at gusto rin niyang samantalahin ang bawat segundo. Isang malaking problema. Sa oras na ito, isa sa dalateroyong dumating pagkatapos ng grupo ni Terence ay pumunta rin sa lugar ng paglilinang. Malamang na madalas pumunta rito ang dalawang ito at may malinaw na layunin. Ang isa sa kanila ay pumunta sa ibang lugar, habang ang isa naman ay pinili ang lugar kung saan sina Terence at Terence. Nang makitang may mga tao, kumunat ang noo ng binata na dumating. Matapos niyang maingat na tingnan sina Terence at Natalie, sigurado siyang hindi niya sila kilala. Mga nakababatang kapatid, ako si Jace, ang Vice Class Monitor ng Advanced Class. Ito ang pinakaangkop na lugar para sa akin. Pwede kayong maghanap ng iba. Hiniling ni Jace sa dalawa na isuko agad ang kanilang mga pwesto ng may pagmamataas, na ikinagalit ni Terence. Ganoon ba kagaling ang Advanced Class? Ang galing ba ng monitor ng Vice Class? Paano nagkaroon ng ganitong mga tao ang mga advanced na estudyante ng Feiyang College? Una, naroon si T-Roy, at ngayon ay naroon si Jace. Dapat ba niyang banggitin ito kay Principal Aaron at sabihin dito na muling ayusin ang mga advanced na estudyante? Kung hindi, kung ganito silang lahat, magiging kahihiyan ito sa Feiyang College. Anong problema? Para kay Jace ba ang cultivation point na ito? Nasaan siya? Bakit hindi ko ito nakita? Dumilim ang mukha ni Terence habang kinukutya si Jace, siguro hindi si Jace, pero mura lang talaga. Kung magalang lang si Jiang Kwang at napag-usapan ito kay Terence, maaaring handa siyang gamitin ito ni Terence, basta't pumayag si Natalie. Sa kabilang banda, nag-aalangan pa rin si Natalie kung dapat ba siyang manatili o sumunod kay Terence, hanggat magalang na magtanong si Jace, tiyak na papayag ito ng walang pag-aalinlangan, at marahil ay magpapasalamat pa nga sa desisyon ni Jace. Nakakalungkot na pinalampas ni Jace ang pinakamagandang pagkakataon. Ngayon, imposibleng makuha niya ang mga puntos ng madali. Hindi papayag si Terence, at tiyak na hindi papayag si Natalie. Mula sa ibang pananaw, si Jace ay nagdesisyon para sa Natalie. Anong sinasabi mo? Sinusubukan mo ba akong pukawin? Nagdilim ang mukha ni Jace nang marinig niya ang mga salita ni Terence, galit sa kanyang mga mata, hindi ba ninyo ako narinig? Ako ang Assistant Class Monitor ng Advanced Class, Jace. Nako, ang Assistant Class Monitor ng Advanced Class. Tinakot mo ako ng todo. Takot na takot si Terence, tinapik pa niya ang dibdib niya gamit ang palad. Humarap siya kay Natalie at sinabing, anong gagawin natin, anong gagawin natin? Nasaktan mo ang isang big shot. Gustong-gusto sanang sumabay ni Natalie sa inaakto ni Terence, pero hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa habang tinatakpan ang bibig at nagkibit-balikat. Grabe, hindi talaga pang babae ang ngiting yun. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.